mundo, naroon ang isang lumang krus na pinagpapuan sa anak ng Diyos sa sala ng tao'y tumubog. Kung kaya'y aming iniaalay ang lahat sa lumang krus na yan, handog namin ayon at dasal nang ang hirap niya'y maparang. Krus na yan ay tignan ng dugo at luha ni Jesus na mahal ng madlang. Nagtiis ng hirap, namatay ng pusa ng sala natin mawala. Nananalig kami balang araw na kami kanyang sasamahan sa langit ng ligaya at buhay. Tahanan ng tapat at banal. Krus na yan ay tignan ng dugo at luha ni Jesus na mahal ng madlang. Nagtiis ng hirap, namatay ng pusa na ang sala natin mawala. Nananalig kami balang araw na kami kanyang sasamahan sa langit ng ligaya at buhay. Tahanan
Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Zone 18 bilang isang bayan upang higit namin maunawa ang pamumulan ng pagkamatay ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Gawin nawang pagkakataon ito na kami ay higit na maniwalagan sa espiritu ng kapakumbabaan, pagpapatawad at buhay na umiibig sa lahat ng nilalang sa sangkatauhan. Hayaan niyo pong mamuhay kami sa inyong kapayapaan sa kay Kristo Jesus na nakabayubay sa krus. At habang sinasambit ang mga iniwan niyang huling 7 wika na atin ngayong isinasabuhay, ang lahat ng ito ay tinataas namin kay Jesucristo aming Panginoon at totoong Diyos na nabuhay na aming tagapagligtas. Amen. De la Cruz. Hirap umakit yung sadya. Oo, natatakot. Kaya nga kanina, anak pa ako pa. White dress. Isang magandang tanghali po. Isang napakainit at tanghali po sa inyong lahat. Ito malamig niya eh. Nagigilan ko lang. Pakan ko lang yung limbawa ni Sister Christy. Kung Sister Christy, napanaginipan niya yung tokna, alam niyo ba ang pinapangarap ko kung ako'y nasa ibang bansa, na minsan sana magsalita rin ako sa ganitong gawain. Kaya umuwi ka. Sana maranasan ko rin ko dahil po sa aking pinanggalingan, ang mahal na araw o Biyernes Santo ay parang ordinaryong araw lamang. In fact, pumapasok po ang mga tao doon sa araw ng Biyernes Santo. Kaya, since na I'm involved in Christianity dito sa Cosillo, dito sa Maynila, na-miss ko po yung ganitong gawain. Na-miss ko po ang magsalita, na-miss ko po ang Cosillo, everything. Yung mga na-miss ko po ang pabasa, ang 7 palabras, na-miss ko ang bisita iglesia, na-miss ko lahat po, na-miss ko. At alam niyo po ba, isa na aking dalangin. Sila ito. Since na napakalamig po sa aking pinanggalingan, talagang Layo no. negative 14 ang temperatura, napakalamig po. Isang pinanalangin ko na
Lord, sana uminit naman, mas gusto ko mainit. Then, Kaya mainit na. ang aking panalangin. Mainit na. Tulog ka na. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang ganda ng langit. Ang mga talagang nasambit ng ating Panginoon, nung siya'y nakabayubay sa krus, at in a few minutes, maybe, bibigay na siya, malalagutan na siya ng kanyang hininga. Malakas niyang sinambit yun. Bakit? Bakit niya sambit yun? Hindi niya ni-expect na ganun kahirap ang daranasan niya. Although alam niya, sinasabi niya sa kanyang mga alagad, ako'y magbabata sa hirap. Nakatakda akong magbata at maghirap. Hindi maunawaan ng kanyang mga alagad ang kanyang pinagsasabi. Lalaki. Now they realize na totoo pala ang Yung last year. sinasabi ng Panginoong Jesus. Bakit mo ako pinabayaan? Maybe hindi. Sinasabi niya pinabayaan siya ng ating Ama. Pinabayaan siya. Sasasalo niya siya. Wala isa eh. Pinabayaan Sasasalo siya niya siya. ng maghirap. Yung panglima. Sino? Mabayubay sa Lalaki, krus at no? mamatay. Oo, siya Minsan, sasalo. Pagkasalo kayo. Ini-question niya ang Akala ating ng Ama basketball dito. kung bakit niya dapat ranasin to. Pero deep inside, alam niyang daranasin niya ito. Abot mo na nga. Daranasin niya Abot, ang hirap. pinagpawisan ko na Kailangan yan. niyang tawirin ang hirap na ito. Bakit? Para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Yes. Yes po, mga brother and sister. Nangyari iyon para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Umaga po sa inyo lahat. So, sa Corsilio may hijack. May hijack din po pala ngayon dito. Pero isang malaki pong karangalan na maipahayag ang ikatlong wika. Sa totoo lang po, napanaginipan ko to kagabi. Napanaginipan ko po to kagabi. Sabi ko, sana mabigyan ako ng pagkakataon na maging isa o maging kabahagi ng pagpapahayag ng pitong wika. Kaya ako'y ngisi lang ng ngisi. Hindi man po ako kumbidado sa umagang ito kasi nandiyan yung aking mga lokotoys, yung ating mga katropa. Pero dinala ko rito ni Lord to proclaim the goodness at higit sa lahat, ang pagmamahal. Sabi nga sa ikatlong wika, Dinang, narito ang iyong anak. Lalaki, narito ang iyong ina. Kung atin pong gugunitain ng panahon na ang ating mahal na inang birhen ay naglihi, kung atin pong sa ating pagninilay ng ating banal na rosaryo, di ba, si Maria ay batang-bata pa, wala nang hinagap sa mundo. Subalit may ipinadalang isang anghel upang sabihin na siya ang magsisilang ng ating dakilang manunubos, ang ating dakilang Panginoong Hesukristo. Maaaring sa araw-araw ng ating pamumuhay, ang Jesus na yan na parating natin tinitignan, tinatawag, subalit sa bisa ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, isang ina, ang Birheng Maria, ang nagsambit maganap nawa ayon sa wika mo. Si San Jose, totally hindi naman sila magka-fling ni Mama Mary, di po ba? Pero tinanggap ni Jose na maging ama ng ating dakilang manunubos. Sa ikatlong wika, dito natin mararamdaman ang tunay na mensahe ng pag-ibig, ng pagmamahal. Sabi nga kanina ni Kuya Fernan, iba-iba ang klase ng pag-ibig. Siguro naman po sa ating mga edad, bagamat bata pa, naramdaman natin ang iba't ibang klase ng pag-ibig na yan. At dahil sa pag-ibig na yan,
Kaya tayo ngayon ay naririto. Kaya tayo ngayon ay nabubuhay. Kaya tayo ngayon ay patuloy na gumaganap sa mga gawaing ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Nang dahil sa pag-ibig na yan, hindi tayo marunong, hindi tayo umaayaw. Bagkus, niyayakap natin ng buong puso, ng buong isip sa ating pamilya, sa ating kapwa, at higit para sa ating Panginoong Diyos. Nakakatuwa kasi po, natutuwa ako, kung bubuksan niyo po ang aking puso, nag-uumapaw sa galak. Bakit po kamo? Isang ina na nagpakilala na dumating, kaya tayo ay naligtas nang dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pagbabahagi po ng aking buhay, nakakatuwa din kasi significant dahil sa kasalukuyan po, ako po ay Barangay Bausides Officer. Alam niyo po ba yon? Yes, no? Dahil sa batas ng RA 9262, ako po ngayon ang nakaupo sa aming barangay. Ibig sabihin, ang batas na yan ay talagang ipinatupad, isinagawa, at aking ipagmamalaki na aktibo po yung ginagampanan ng aming Bausides officers ng City of Dasmariñas dahil kami po ay may federasyon. Dahil sa ating kasarian, tayo daw po ay mga babae na mahihina. No? Pero nais ko rin ipalam sa inyo na meron na ring batas naman. Pagdating na minamaltrato rin sila ng babae doon sa ating mga kalalakihan. Samantalang salita po sa pagpapalaganap ng batas na yan at isa sa aking tungkulin sa aking barangay, samot-sabing pong mga problema, hindi lamang po pagdating sa usapang karelasyon. Ang RA 92 po ay nasasakupan ng kasal o hindi kasal, live-in o dating ka-live-in, boyfriend o dating mag-boyfriend. Yan po ang kinakalooban ng batas ng 9262. Subalit mula po nung ako itinalaga noong 2016 bilang Bausides officer at sa kasalukuyan, marami po tayong problema na kinakaharap pagdating sa pamilya. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos na sa pamamagitan ng ating mahal na ina ay nagkaroon tayo ng Jesus na siyang tumubos ng ating mga kasalanan. Isang gampanin ng isang ina na mapalaki, bagamat sa ayaw at sa gusto ni Mama Mary, siya ang nagbigay buhay sa ating Panginoong Jesus. Sa pang-araw-araw na problema doon na marating sa aming barangay at maaaring sa inyo rin barangay, nakakalungkot na malaman kung minsan ang mga anak na pinalaki, inalagaan ng isang ina, pagdating ng katandaan, wala na dapat pang ibang maaasahan, kundi ang kanyang anak, ay nagtuturuan sila kung sino ang mag-aalaga ng kanilang nanay. Ibinigay ang lahat ng luho, pinag-aral, pinagtapos. Subalit sa pagdating ng kahinaan ng isang ina, nagtuturuan na sila. Subalit sa buhay ni Jesus, bagamat siya'y nakabayupay sa krus, ibinigay niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang ina, na kung saan ipinili niya ang kanyang inang Biring Maria sa kanyang mga apostoles. Sana sa umagang ito, sa pakikinig ng 7 wika na binanggit ng ating Panginoong Yesus, hayaan nating tumatak sa ating mga isipan na ang tunay na pag-ibig at pagmamahal ay dulot ng isang ina. Isang ina na hindi nagbigay ng anumang alibay or
hindi nagdabot ng kanyang panahon ng pagmamahal. Bagamat nakakalungkot din, marami sa atin ang naging ina na walang partner to be considered as a family. A family consists of a mother, a father, and the children. Sa makabagong buhay ng ating panahon na punong-puno ng modern gadgets, halos hindi na nagkakaroon ng panahon ang bawat pamilya, ang mga anak na magkaroon ng bonding. Diba, makikita mo sa isang sala, si tatay nagdudot-dot ng cellphone. Si nanay na isang tabi nagdudot-dot ng cellphone. Ang tatlong anak nagdudot-dot ng cellphone. Pag pinagsabihan ng mga, nagagalit pa sila. Tawagin mo ng pagkain, ayaw pang kumain. Subalit ang isang ina na hindi kayang pabayaan ng kanyang mga anak, tatawagin, pakakainin, inaalagaan, binibigyan ng magandang pag-aaral. Subalit nakakalungkot, tagos sa puso na nararamdaman at nararanasan ni Sister Christy. Ang pamilyang yan ay ako pala. Hindi man naging perfectong ina, subalit sinikap ko na palakihin, alagaan, bigyan ng magandang edukasyon ang aking mga anak. Lumaking isang bata na iniwanan ng isang ina. Iniwanan ng isang ina na walang pakialam. Dumating ng aking 50 anyos at saka lamang ko siya pinatawad. Subalit, sabi ko nga, kaya tayo may Jesus na nagbuwis ng kanyang buhay, nabayubay sa krus na yan, tiniis ang lahat ng hirap upang itapadama ang kanyang pagmamahal. At tanging isang ina lamang ang siyang magbibigay ng tunay na pagmamahal. May mga sandali na nagiging pabayari ng isang ina. Subalit, kapag naranasan niya na ang pagkakataon yan, sa susunod na henerasyon, aayusin niya ang takbo ng kanyang pamilya. Yan po ang nangyari sa aking buhay. Nang ako'y nagkapamilya, sinikap ko na hindi matawag na isang broken family. Maraming pagsubok, maraming hamon, subalit isa lamang ang tumatak sa aking isip. Isa lamang ang aking naging gabay sa aking buhay na hindi ko pababayaan ang aking mga anak. At sa mga ina na naririto ngayon, ina, lola, tiya, at higit sa lahat, sabi ko nga nung araw, kaya kong walang nanay, pero hindi ko kayang walang tatay. May mga tatay din tayo na ginagampanan ang isang tungkulin bilang isang ina. Bagamat napakagaling nating maghusga na karamihan sa mga tatay na yan ay irresponsable. Subalit, mayroon pong mga ama na nagiging nanay sa kanilang mga anak. Kaya nga, sa ikatlong wika, ganun na lamang ang pagmamahal ni Jesus sa kanyang ina, na sa panahon ng kanyang paghihirap, ay inabili niya ang kanyang ina. At sa inyo mga kapatid sa umagang ito, sa ating mga ina, inihahabilin ko rin sa inyo ang tunay na pagmamahal, pagkalinga, hindi lamang sa inyong mga anak, hindi lamang sa inyong pamilya, kundi sa bubuo ng ating pamayanan. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat kahit na tayo nagkawalan. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, naghahalan tayo
natin Diyos ng pag-ibig. Magmahalan tayong magtulungan, at kung tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayong magtulungan, at kung tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Saan upang ang paglugan mo ay kamatayan. Jesus, Nazareno, patawarin mo ang mga makasalanan dito sa mundo. Handog ang buhay mo sa lahat ng katulad mo. Ikaw ang Diyos, Poong Jesus Nazareno. Kami ay alayan, ay tubusin sa kasalanan, at sa Kalbaryo krus ay pasan-pasan, at ito sa'yo ay kapapatuloy. Dahilan ay ika'y parusahan, upang ang buwan mo ay kamatayan. Poong Jesus Nazareno, patawarin mo kami mga kasalanan dito sa mundo. Handog ang buhay mo sa lahat ng katulad ko. Ikaw ang aming Diyos, Poong Jesus Nazareno. Ipagpapaloob namin sa iyo. Sundin mga pangalan mo, walang hanggan pagmamahal, kaya alay namin sa'yo. Ika'y nag-iisang Jesus Nazareno. Nazareno, Poong Jesus Nazareno, patawarin mo kami mga makasalanan dito sa mundo. Handog ang buhay mo sa lahat ng katulad ko. Ikaw ang aming Diyos, ang Diyos na natutubos. Ika'y nag-iisa, Poong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, patawarin mo kami mga makasalanan dito sa mundo. Handog ang buhay mo sa lahat ng katulad ko. Ikaw ang aming Diyos, ang Diyos na natutubos. Ika'y nag-iisa, Poong Jesus Nazareno. Hindi ko man bigyang halaga ang buhay ko, handog ang buhay ko.
walang patutunguhan. Kaibigan, ano kaya ang kahantungan? Ngunit salamat